Kumuha naman tayo ng update kaugnay ng groundbreaking ng Metro Manila Subway Project. May unang balita si Darlene Kai. Live. Darlene? Susan, good morning. Nandito pa rin tayo sa Valenzuela City kung saan gagawin ang groundbreaking ceremony para sa Metro Manila Subway Project. At kaugnay nga niyan ay makakausap o makakapanayam natin live ngayong umaga si Yusek TJ Batanang, Undersecretary for Railways ng Department of Transportation. Yusek, magandang umaga po at welcome sa unang balita. Magandang umaga, Darlene. As I understand po, ito po ay unang phase pa lang ng Subway Project. Can you tell us more about it po? That's correct. Itong gina-groundbreak natin ngayon ay yung tinatawag nating partial operability section ng Metro Manila Subway. Yung buong subway kasi is 35 kilometers at meron niyang 15 stations. Itong uumpisahan natin na ngayong araw na to ay yung tinatawag nating partial operations na magiging operational by 2022. At ito ay kinabibilangan nung North Avenue Station, Tandang Sora Station at nung ating Quirino Highway, Mindanao Avenue Station. Kasama syempre itong depot kung nasan tayo ngayon at yung Philippine Railway Institute na itatayo natin dito rin sa depot kung nasan tayo. Ilang pasahero po yung inaasahan na maseserbisyohan po nitong unang phase po ng Subway Project? Pag nag-open tayo at full operations, ang inaasahan natin na annual ridership natin for the first year alone ay 350,000 na katao. Pero itong subway natin ay nakadesenyo para maging expandable to accommodate up to 1.5 million passengers per day at the peak of its operations. Tapos yung second phase po ba nito, will it start right away or after pa nung opening nung 2022 na first phase? No. Ang umpisa nung second phase natin will be next year already at ito ay matatapos by 2025. Okay. Makaka-apekto po ba ito sa traffic? Meron po bang isasa ng mga daanan to give way para po sa construction nitong subway? Meron tayong ilang lugar kung saan na meron tayong epekto sa trapiko, pero kumpara dun sa ating mga usual na elevated na mga railways, yung mga nakikita nating itinatayo above ground, sa subway kasi yung epekto natin sa trapiko ay nandun lang kung nasaan yung mga stations. Dahil sa pagitan ng mga stations, yung tinatawag natin na mga tunnel segments, gagamit tayo nung tinatawag nating tunnel boring machine at lahat ng paghuhukay ay mangyayari 30 meters underground on average at halos hindi mapapansin ng mga tao sa taas na meron palang ginagawang paghuhukay dun sa ilalim. Okay, maraming salamat po Undersecretary TJ Batanang, Department of Transportation. At yan ang latest mula dito sa Valenzuela City. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Darlene Kai.